Basta usaping batas, laging handang sumagot ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Hello? Oo, sinasabi ko sa'yo, siya nga yung nakita ko kagabi. Ba't tayo mo bang maniwala? Pustahan tayo, siya yun. Ay, naku, teka po. Hindi nga pala dapat basta-basta nakikipagpustahan. Nabalita nga itong dalawang nagkainitan sa pustahan daw sa billiards game sa Caloocan. Hindi naman siguro kasama si Mang Efren Bata Reyes. So in the end, nagkabarilan sila. Naku, sa mga mahilig pumusta, ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol sa pustahan? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney! Oh, hello, That's you're me. back! Yes. You're going maraming sanay makipagpustahan kasi sa mga kaibigan at kahit nga sa online, may pustahan din. Well, kadalasan salita-salita lang, ano po ang sabi ng batas sa ganitong pustahan? Well, actually, strictly speaking, ay bawal ang lahat ng pagpusta at pagsugal. So ano nga ba ang pagpusta o pagsugal? Kahit na anong laro na dependent on chance, na merong pusta ng pera o yung betting, at merong kahit anything of value na pinagpapalitan. Eh, yan po ang pinagbabawal. Unless nga ito ay authorized o may lisensya at ang PAGCOR, ang ahensya ng pamahalaan na nagbibigay ng lisensya o prangkisa para dito. Mga pustahan sa bilyaran, sabong, loto, ending, munte, masyautong, eats, whatever it is, you name it. Lahat po yan, bawal kung ito ay pampubliko at hindi lisensyado ng PAGCOR. At ang penalty sa ilalim ng Republic Act 9287 medyo mabigat din. 30 to 90 days kung kayo ay nakitaya at hanggang 20 years depende sa partisipasyon ninyo sa illegal gambling, lalo na kung kayo ay government employee. Pero malaki talaga ang addiction ng mga tao sa sugal at betting. Actually, parang ang dinig ko, third biggest revenue provider ng pamahalaan, ang PAGCOR, siguro matapos ng BIR at Customs yan. And of course, mas malaki ang talo ninyo kung mauuwi sa sakitan o patayan ang mga pikon o talo sa mga yan. Ayun pala, attorney, no? Dapat careful sa pagpusta. Pero paano po kung yung kapustahan ko, attorney, dito mapad sa usapan at di nagbayad kahit natalo na siya? Ano po bang habol ko? Naku, good luck na lang, Ay. ha? Kaya tigilan na yan. Bumiyahe ka na lang ulit para hindi sayang ang pera. Actually, sa ilalim po ng Article 2014 ng Civil Code po natin, nakalagay doon na ang winner sa isang sugal, pag hindi siya binayaran ng talunan, actually, ayoko nga sanang sabihin to, pero itong batas, walang remedy sa ilalim ng batas. Ibig sabihin, hindi kayo makaka-file ng isang action sa korte para kubrahin ito. Kung ito ay isang kaso ng illegal gambling, of course. In fact, yung natalo ang maaaring kumubra nito from the winner at with legal interest pa. Pero at the end of the day, lalo na kung ito ay isang malakihang illegal gambling operation at hindi kayo magbabayad, medyo nakakatakot na hindi nyo babayaran ito at baka hindi lamang pera ninyo ang mawala sa inyo. As usual, meron tayong mga tao na umiinit ang ulo pag hindi nababayaran and you won't like them when they're angry. And as for other utangs, naku, ang utang dapat bayaran. May hugot na naman dyan, basta utang ang pinag-uusapan. Pero umiwas na lamang po sa sugal, siguro ang dami-dami kasing nalululong dito na kung minsan nasasangla na nga ang bahay, lupa, sasakyan, just like any other addiction. Nakakatakot. But in any case, ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.